Patay isang lalaki matapos umanong mabaril ng kasamahan na magkaroon ng komosyon sa demolisyon sa Davao City. At sa Masbate naman, isang pugot na bangkay ng lalaki ang natagpuan sa bangin. Ating saksihan. Nakahandusay sa damuhan ng bangkay ng isang lalaki sa isang bangin sa Milagros, Masbate kahapon. Ang labi, wala ng ulo. Sa aking investigasyon po, sir, parang hindi dun, sir, pinatay mismo, in-execute yung krimen kasi sa dinaanan po, sir, nung bangkay sa pagkahulog, wala po, sir, nung mga dugo, wala po, sir, nung mga galos o kahit na saksak o suntok. Labis ang hinagpis ng pamilya ng biktima dahil sa malagim niyang sinapit. Kwento nila, nabalitaan lang nila sa social media ang tungkol sa natagpuang pugot na may parehong paglalarawan sa mga tattoo ng kanilang kaanak na di pa nakakauwi mula noong Martes. Nakumpirma nila ang pagkakakilanlan niya nang nakipag-ugnayan sila sa mga pulis. Mabait at palakaibigan daw ang biktima na nagtatrabaho sa isang sabungan. Pinaghahanap pa ang ulo ng biktima kasabay sa investigasyon para matukoy ang motibo at pagkakakilanlan ng salarin. Sa Bangkal, Davao City, isang lalaki ang patay matapos mabaril sa gitna ng isinagawa nilang demolisyon. Base sa investigasyon ng pulisya, nauwi sa komosyon ng demolisyon kaya umano nagpaputok ang leader ng demolition team at tinamaan ng bala sa dibdib ang biktima. Kaning isa ka suspect nato nga nagdala og kanang unidentified firearms, iyang na nagpabuto siya gumikan kay na natrap siya sa isa ka alley diha sa maong lugar diha sa may Bangkal. Motong napabuto siya and accidentally iyang na pusilan ay iyang kauban rapod nga nag-demolish illegal demolish sa maong lugar. Pero ayon sa kaanak ng biktima at suspect na kasama rin niya sa demolition team, imposibleng ang mismong kasamahan nila ang nakabaril sa biktima. Pagka igo sa gagaw baril, butak namin, naga namin, niya pagtuna mo, nawa siya na igo, kaya ang nagbaril siya, nakadaga na mapurgod. Hindi rin daw sa kanila ang na-recover na improvised firearm. Sabi ng Davao Police, illegal ang pagsalakay ng grupo na wala raw koordinasyon sa PNP at sa pamunuan ng barangay. 65 ang naaresto sa komosyon at 9 na menor de edad ang nasagip. Pinaghahanap pa ang leader ng demolition team na itinuturong nakabaril sa biktima. Hinihintay pa ng PNP kung magsasampa ng reklamo ang mga kaanak ng biktima laban sa suspect. Pero posible siyang masampahan ng PNP ng reklamong paglabag sa Comelec gun ban. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.